Mula na po natin, kung meron po may mga question. Ayan, si Tatay Elias. Okay, good afternoon po. Tayo po ay naniniwala na yung tinatawag na righteousness by faith. Doon sa Ephesians 2:8, nakalagay doon ay sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas. Yun po ang sabi ng kasulatan, ating pong basahin sandali. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Napakaganda po. Ang aking pong tanong ay, ano po ba ang bahagi ng gawa sa kaligtasan? Sapagkat doon po sa Ezekiel 14:20, ano kalagay po ganito? Ezekiel 14:20 ay napakaganda. 14:20. Bagaman si Noah, Daniel, and Job ay nangaroon, sabi ng Panginoon, hindi makapagliligtas ng anak, lalaki, babae, ang kanilang iligtas kailang sarili sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So doon po sa last 3 words ay naligtas yung tatlo dahil sa kanilang katwiran. Doon naman sa Episo, wala kayo sa inyong gawa. At doon sa 2:17 ng Santiago, nakalagay doon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So ang tanong ko po, ano po ang bahagi ng gawa sa kaligtasan? So, maganda po yung tanong. Ang tanong ay, ano ang bahagi ng gawa sa kaligtasan? At nagbigay po si Tatay ng mga talata na parang ito po ay hindi magkasang-ayon. Yung una ay yung Efeso 2:10, pagkatapos Ezekiel 14:20. Pag-aralan po natin pareho yung talatang ito, magkakontra ho ba ito? Pupuntahan po natin yung Efeso. Ito po yung ating pinangahawakan bilang mga Seventh-day Adventist pagdating po sa salvation. Sabi po dyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Yan, 2:8. Sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ayan. So malinaw ho ito. Pag binasa natin yung verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, hindi natin po pwedeng tutulan ito sapagkat ito na nga yung pangunahin nating batayan pagdating sa salvation. At sa iba pong talata, sa sulat ni Apostol Pablo, tulad ng mababasa natin sa Roma 3:20, ay ganun din po yung ipinapakita po sa atin. Roma 3:20, sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So pinapakita ko dito yung function ng kautusan. Yung sumulat po ng Efeso, si Pablo, sumulat po nito, si Apostol Pablo din, mga kapatid. Ipinapakita po sa atin na ang kaligtasan at pag-aaring ganap ay tanging sa Panginoon lamang. Ano po? Wala ho sa ating mga sarili. At meron pa tayong mababasa sa Galatia 2:16. Ganito pa yung sinasabi po dito sa Galatia 2, talatang 16, chapter 2, verse 16. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. So malinaw po ito, mga kapatid, kung meron pong ang pagkaunawa ay ililigtas tayo, kaya maging masunurin tayo para maligtas, ay hindi po yun ang tama. Kasi yung pong gawa o yung kautusan ay nagpapakilala lamang ng kasalanan. Hindi siya tagapag-aring ganap, hindi siya tagapagligtas. So walang kinalaman sa kaligtasan yung pagsunod sa kautusan. Susundin ito dahil ligtas na. After po ng salvation, ay doon magkakaroon po ng mahalagang function ang kautusan sa buhay ng isang tao kasi niligtas na po siya. So bigay ko kay Brother Gomer yung susog. Magkatapos puntahan natin yung Ezekiel 14:20. Okay, maraming salamat, Brother Johnson. Kung titingnan po natin mabuti,
makukonfuse tayo kapag hindi po natin ito pinag-aralan ng tama. Kasi doon sa kabilang side, sa extreme, hindi na kailangan ng gawa. Kasi wala namang kinalaman yung gawa sa kaligtasan. Pwedeng mapunta doon, mga kapatid. Hindi ba? Kaya ngayon, yung mga nagkikriticize sa Seventh-day Adventists ay pinagbibintangan tayo na salvation by work. Dahil nga itinuturo po natin yung kautusan, mga kapatid. Of course, ang kaligtasan, mga kapatid, ay related po ito sa pag-aaring ganap ng Diyos. Ano ho ba ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? First thing first. Kailangan po nating maintindihan yung kahulugan ng pag-aaring ganap. Medyo malalim na salita yung pag-aaring ganap eh. Hindi ba? Pero, sa madaling salita, ang pag-aaring ganap, mga kapatid, ay ito yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Okay? Kailangan po nating itong maunawaan ng mabuti kasi nga, para hindi po tayo ma-confuse. Paano nga ba tayo iniligtas ng Diyos? At ano yung punto, bakit sinasabi ni Apostol Pablo na hindi sa pamamagitan ng gawa ay iniligtas tayo? Kasi nga po, kung babalikan niyo po yung kasaysayan ng tao, nagkasala si Adan at Eva. Tama? Okay? So doon po muna. After magkasala ni Adan at Eva, tanong mga kapatid, pagkatapos nilang magkasala, ano ang pwede nilang gawin para yung kanilang relasyon sa Diyos ay maibalik? Meron po ba? Pwede po kayong sumagot. Meron po bang pwedeng gawin si Adan at Eva para yung nasirang relasyon nila sa Diyos pagkatapos nilang lumabag ay maibalik? That's it. Wala, mga kapatid. Okay? So, ito po yung sinasabi ng Epeso na sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Hindi sa ating gawa. Kasi, pagkatapos mong labagin ang kautusan ng Diyos, wala ka nang pwedeng gawin. Kasi nilabag mo na yung kautusan ng Diyos. Pagkatapos mo siyang labagin, kapatid, wala ka nang magagawa pa. Ang tanging aasahan lang natin ay alin? Yung awa ng Diyos, mga kapatid. So doon po natin tinitingnan ang kaligtasan. Doon po nag-uumpisa ang kaligtasan. With that, wala pong kahit katiting na, na participation ang tao. Anong participation ni Adan at Eva na ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para mamatay? Meron mo ba? Wala. Yan po ay kusang loob na ibinigay ng Diyos. Okay? Nakuha po ninyo? Yan po yung tinatawag na biyaya. Yung pong biyaya na yun, mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa atin yun kahit wala tayong ginawa. Balikan po natin yung Epeso 2:8. Sapagkat sa biyaya, ano yung biyaya? Ibinigay ng Diyos yung kanyang anak bilang pangtubos sa ating kasalanan. Question, meron ho ba tayong ginawa para ibigay ng Diyos yung kanyang anak? Wala. Yan po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, mga kapatid. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Question, ibinigay ng Diyos yung kanyang anak, pero wala ka namang response. Meron ho bang magagawa yung biyaya ng Diyos sa isang taong walang pakialam? Wala. Hindi ho ba? Kaya yung Epeso 2:8, kumpleto po ito. Yung biyaya ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak. Pero ang sabi niya, paano tayo naligtas? Sasampalatayanan natin yung biyaya. Yung biyaya na yun, ibinigay niya kahit wala tayong ginawa. Kaya sabi niya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ang alin? Yung biyaya. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang alin? Yung biyaya, kaloob ng Diyos. Hindi natin sarili. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang alin? Yung biyaya. Wala po tayong magagawa para magkaroon ng biyaya. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, 53 ng Isaias, talatang 11. Pansinin po ninyo. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ang sabi dito aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami? Bakit hindi lahat?
Kasi hindi naman lahat may pananampalataya eh. Tama po ba? Hindi naman automatic yon. Kailangan mong sampalatayanan. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ibinigay ng Diyos yung biyaya. Tapos sabi niya, dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Tama po ito talaga. Ang sabi doon sa Roma 5, tingnan po ninyo ang Roma 5, ang talata po ay 6. Kaya nalilito yung marami dito mga kapatid. Kasi ini-incorporate nila yung pagsunod nila sa utos doon sa kaligtasan. Ay saan ba nanggaling yung kaligtasan? Sa pagsunod mo ba sa utos? Kaya ka maliligtas ba dahil sumunod ka sa utos? Sabi ko nga, ano pa ang pwede mong gawin pagkatapos mong magnakaw? Anong ipagmamalaki natin ngayon? Wala. Hindi ho ba? So dito po natin dapat intindihin ang bagay na ito. Pagkatapos kong maging mangangalunya, ano ang aking gagawin para maging dapat sa Diyos? Wala. Sasampalataya lang ako sa ating Panginoong Jesucristo. Correct? Hindi ibig sabihin ngayon na dahil walang kinalaman yung aking pagsunod, hindi po ibig sabihin na pagkatapos ko sumampalataya sa Panginoon, ay di napatawad na yung pangangalunya ko. Anong gagawin ko? Magpapatuloy ako sa pangangalunya? Yun ang mali. So dapat maliwanag mga kapatid. Nung pinatawad ng Diyos yung aking pagkakasala, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Oh. Ano sabi dito? Tingnan po ninyo, balikan muna natin to. Sapagkat nang tayo'y mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa masama. So, lahat mga kapatid ng pupunta sa langit, hindi ho pwedeng magsabi na kaya ako naligtas kasi nagsabat ako. Pero, hindi ho po pwede naman na dahil namatay ang ating Panginoon at tayo sumampalataya sa Kanya, ay magpapatuloy tayo sa ating mga masasamang gawa. Roma 6:1 ang sabi niya. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sagot nga po kayo, patuloy pa ba tayo sa ating masasamang gawa kasi may biyaya na? Ito yung problema ng maraming born again, evangelicals. Galit sila sa utos. Hindi ba? Pero ang sabi pala ni Apostol Pablo, yung palang biyaya, ano bang ginagawa ng biyaya mga kapatid sa isang mananampalataya? Tingnan po ninyo sa Tito. Tito 2. Ang talata ay 11. Pansinin po ninyo mga kapatid. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Sino po yung biyaya ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos ang sabi niya, yung biyaya ng Diyos na nagpakita, may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tama po ito, di ba? Lahat ng sasampalataya sa biyaya ng Diyos, maliligtas. Correct? At sa talatang 12, ano sabi? Itong biyaya daw na ito, ano sabi diyan? Na nagtuturo sa atin. Ito palang biyaya, may itinuturo. Anong itinuturo ng biyaya sa isang mananampalataya? Magpatuloy sa masamang gawa. Ito kasi yung ayaw nung iba eh. Patuloy na labagin ang kautusan ng Diyos kasi may biyaya na? No. Ang sabi diyan, nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ito ang dapat maging epekto mga kapatid nung ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. At ito yung sinasabi ni Apostol Santiago na ang pananampalatayang walang gawa, patay. Hindi ho po pwedeng sinasabi mo, sumasampalataya ako sa Diyos, ay patuloy ka pa rin doon sa iyong masasamang lakad. Patay. Hindi totoo yung sinasabing pananampalataya. Huwag po natin kalilimutan na doon sa Efeso 2:8, kasama po doon ang pananampalataya, mga kapatid. Okay? At ang pananampalataya na walang gawa, patay. Hindi ho po pwede na ang sumasampalataya ay sa bibig lang. Lucas 6:46. Ano sabi? Marami pong ganito mga kapatid. Bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Hindi ba maraming ganito? Sumasampalataya daw sila sa Panginoon,
Pero ayaw naman nilang gawin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Juan 8:31, anong sabi dyan? Pag nagsampalataya na ba, tapos na? Hindi po. Kasi ang ating Panginoon mismo ang nagsasalita. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, anong gagawin nung nagsisampalataya? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So, do sa tanong, may kinalaman ba yung ating gawa sa kaligtasan? Mahirap siyang sagutin, di po ba mga kapatid? Kasi pag sinabi mong wala, baka sabihin, di wag na tayong sumunod, wala pala eh. Hindi ho eh, mga kapatid. Pag sinabi mo namang meron, lalabas ngayon, ikaw ang gumawa ng sarili mong kaligtasan. So kailangan po nating ibalas para maintindihan po natin. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan lang po talaga ni Kristo makakapunta tayo sa langit. Pero hindi ibig sabihin na dahil iniligtas tayo ng ating Panginoon, namatay sa krus, patuloy kang lalabagin ang kanyang kautusan. So dapat po ay maging balance ang bagay na ito mga kapatid. Puntahan po natin yung Ezekiel, mga kapatid. Kasi yung Efeso lang po yung ating naipaliwanag. Yung Ezekiel 14:20, ang sabi, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa magitan ng kanilang tuwiran. Ang nagpalito lang po dito yung salitang katuwiran, na parang yung righteousness na sarili nila ang nagligtas sa kanila. Subukan natin magbasa ng mababaw na salin. Doon muna tayo sa ang salita ng Diyos. Tapos punta tayo sa magandang balita Biblia. Kahit nakasama pa nga nila sina Noe, Daniel at Job, ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi nila maililigtas ang kahit ang kanilang mga anak, kundi ang mga sarili lang nila dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ayun, lumiwanag na ho, mga kapatid. Yung self-righteousness na yan is yung ikinabuhay po nila, yung buhay na yung katuwiran ng buhay na nakita sa kanila. So, yung pong sariling katuwiran ay hindi po yung sariling paraan nila, kundi yung katuwiran ng Diyos na isinabuhay nila. Ano po? Kaya kung titingnan po natin yung syntax dito, kahit na sila po ay matuwid sa tingin ng Diyos, wala pa rin silang kapangyarihan iligtas ang kanilang mga anak. Kaya yung kaligtasan, kanya-kanya. Hindi makakapagligtas yung magulang sa anak, ganoon din yung anak sa magulang. Yan po ay nabanggit din sa Ezekiel sa kapitulo 18 Ano po mga kapatid? So ang ibig po sabihin dito sa sarili nilang katuwiran, ibig sabihin ay yung naging buhay nila, na sila po ay naging matuwid sa mata ng Diyos. At binanggit din po yan doon sa sa iba pang mga talata ng Ezekiel. Pero basahin ko po mga kapatid. Ay siguro hindi na kailangan basahin yan no? Sige, basahin ko po itong sinasabi ng isang commentary, yung The Bible Knowledge Commentary, na commentary po niya dito sa Ezekiel 14:20. God mentioned Noah, Daniel, and Job because of their similar characteristics. Ano po yun? Matuwid sila no? Hindi sila ang naging matuwid sa kanilang sarili. Each was a man of righteousness who overcame adversity. So, man of righteousness, nakita po sa kanila yung matuwid na pamumuhay. Righteous Noah was able to save only his immediate family from judgment. Ayan. So, sumunod po sa kanya, yung kanyang family, kaya niligtas na nung pumasok sa daong. Pero hindi po si Noe ang tagapagligtas noon, kundi naniwala at naging kasama lang niya doon sa daong. Daniel was a righteous man in Ezekiel's day, whom God used to save his friends from judgment. Daniel chapter 2. Di ba si Daniel parang naging dahilan din para mailigtas yung kanilang sarili. Kaya sabi rito, Job was a righteous man who intercede
interceded for his three friends to save them from God's wrath after his own trials. Tapos dito, even if their three pillars of righteousness prayed together for mercy in a land under judgment, their praying for others is that case would be no avail. They could save only themselves. So, yun pong ibig sabihin. Medyo nalito lang po tayo doon sa kanilang sariling katuwiran. So, yung pong ating kasing Tagalog na Bible na lumang pagkakatagalog, kaya nga iyan po ay nire-revise sapagkat medyo ano po talaga siya, yung old Tagalog. Ang pagka binasa natin doon sa tinatawag na mga paraphrase or mas pinababaw na salin, makikita ho natin na yung katawiran pala na yun is yung buhay na nakita sa kanila. Hindi po yung may sarili silang paraan o na ginawa para sila yung maligtas. Okay, so yan po. Parang ano lang po yun. Ang isang ibig sabihin lang sa madaling salita, si Noe, si Daniel, at si Job, sila po ay sumunod sa Diyos. Okay? Sumunod po sila sa Diyos. Kaya sila naligtas. Kaya sila ay naging dapat sa Diyos kasi Yan. yun yung nagpapakita na talagang sila ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi doon sa unang Juan 3:7, tingnan po ninyo mga kapatid. Sabi niya, mumuntik kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Bakit? Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Yun po yun. Kung ang ating ginagawa mga kapatid ay sumusunod tayo sa salita ng Diyos, yan ang sabi niya, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Kaya ang sabi dito, huwag kayong padaya. Bakit? Meron po kasing mandaraya. Anong ginagawa nilang pandaraya? Ay, wala na daw yung kautusan ng Diyos. Bad news daw yung kautusan ng Diyos. Pero ang sabi sa talatang 8, ang gumagawa ng kasalanan sa dyablo. Ito yung dapat nating maintindihan mga kapatid. Kaya huwag tayong padadaya. Kahit anong sabihin na yung kautusan ng Diyos, wala na, hindi po totoo. Sapagkat yung gumagawa daw anya ng kasalanan sa dyablo. Ano ba ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. So kung ikaw ay lumalabag sa kautusan, ay huwag mong dadayain ang sarili mo na ikaw ay sa Diyos. Dahil sino mang lumalabag sa kautusan ng Diyos, ang sabi dito, kanino? Sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo, ibig sabihin buhat pa ng pasimula manlalabag na talaga si Satanas. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Napansin po ninyo ito? Kaya pala naparito ang ating Panginoong Jesucristo upang tulungan tayo na gawin kung ano ang gusto niyang mangyari sa bawat isa sa atin. Tulungan niya tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang iwinawasak ng ating Panginoon, gawain ng dyablo sa ating mga buhay. Ano bang gawa ng dyablo sa buhay natin? Ay di pagkasalahin ka. Yan po ay inaalis ng ating Panginoon. Yan po yung sinasabi doon sa Ezekiel, na si Noah, si Job, si Daniel, ay naging masunurin po sila sa Diyos.